Sa video na ito ay ibabahagi ko sa inyo ang hindi kapani-paniwalang 10 benepisyo ng pag-aayuno. Simulan natin ito pagkatapos ng intro. Mabuti bang magutom araw-araw o ilang araw ng linggo? Sa malas, maraming mga siyentipikong piraso ng ebidensya ang nagpapahiwatig na ang nakatakdang panahon ng pag-aayuno o pasulpot-sulpot na pag-aayuno ay kapaki-pakinabang sa ating pangkalahatang kalusugan. Ang pag-aayuno ay naging napakapopular sa mga nakaraang taon, lalo na sa komunidad ng mga propesyonal sa kalusugan. Habang ang karamihan sa mga propesyonal sa kalusugan ay natatakot na magrekomenda ng pagkain ng mas kaunti sa kanilang mga pasyente, hindi nito inaalis ang hindi kapani-paniwalang mga benepisyo ng isang kontroladong pag-aayuno. Sa video na ito, tutuklasan natin ang 10 benepisyo ng pag-aayuno na magugulat sa iyo at kung paano mo ito maisasama sa iyong sariling buhay. Una, ang pag-aayuno ay nakakatulong sa pagbaba ng timbang. Ang pag-aayuno ay maaaring maging isang ligtas na paraan upang bumaba ang timbang, dahil ipinakita ng maraming pag-aaral na ang pasulpot-sulpot na pag-aayuno ay nagpapahintulot sa katawan na magsunog ng taba ng mas epektibo kaysa sa isang regular na dieta. Ang paulit-ulit na pag-aayuno ay nagpapahintulot sa katawan na gumamit ng taba sa halip na asukal. Maraming mga atleta ngayon ang nagsasagawa ng pag-aayuno bilang isang paraan upang makamit ang mababang porsyento ng taba ng katawan sa kanilang mga kompetisyon. Pangalawa, ang pag-aayuno ay nagpapabuti sa sensitivity ng insulin. Ang pangmatagalang ay ipinakita na may positibong epekto sa sensitivity ng insulin, na nagbibigay daan sa iyo na tiisin ang mga carbohydrates ng mas mahusay kaysa kung hindi ka nag-fast. Ipinakita ng isang pag-aaral na pagkatapos ng panahon ng pag-aayuno, nagiging mas epektibo ang insulin sa pamamagitan ng pagsasabi sa mga selula na kumuha ng glucose sa dugo. Pangatlo, ang pag-aayuno ay nagpapabilis ng metabolismo. Ang pasulpot-sulpot na pag-aayuno ay nagbibigay ng pahinga sa digestive system, at maaari nitong pasiglahin ang iyong metabolismo upang mas mahusay na magsunog ng mga calorie. Kung mahina ang iyong panunaw, maaari itong makaapekto sa iyong kakayahang mag-metabolize ng pagkain at magsunog ng taba. Ang paulit-ulit na pag-aayuno ay maaaring umayo sa iyong panunaw at magsulong ng malusog na paggana ng bituka, sa gayon ay mapabuti ang iyong metabolic function. Pang-apat, ang pag-aayuno ay nagtataguyod ng mahabang buhay. Maniwala ka man o hindi, mas kaunti ang iyong kinakain, mas mabubuhay ka. Ipinakita ng mga pag-aaral kung paano tumaas ang buhay ng mga tao sa ilang kultura dahil sa kanilang mga dieta. Gayunpaman, hindi natin kailangang manirahan sa isang dayuhang komunidad upang umani ng mga benepisyo ng pag-aayuno. Ang isa sa mga pangunahing epekto ng pagtanda ay ang mas mabagal na metabolismo, mas bata ang iyong katawan, mas mabilis at mas mahusay ang iyong metabolismo. Kung mas kaunti ang iyong kinakain, mas mababa ang iyong digestive system na kailangang gumana. Sa katunayan sa anti-aging clinical na pag-aaral ay ipinakita na ang pag-inom ng kanilang suplemento habang gumagawa ng pasulpot-sulpot na pag-aayuno ay lubos na nagpabuti ng mga resulta. Sa madaling salita, ang paulit-ulit na pag-aayuno ay maaaring idagdag sa anumang anti-aging regimen kung ikaw ay naghahanap ng pinakamataas na resulta. Panglima, ang pag-aayuno ay nagpapabuti ng gana. Mag-isip sandali, makakaranas ka ba ng tunay na gutom kung kakain ka ng pagkain tuwing 3 hanggang 4 na oras? Siyempre hindi. Sa katunayan, upang maranasan ang tunay na kalikasan ng kagutuman, aabutin ito sa pagitan ng 12 at 24 na oras. Ang pag-aayuno ay nakakatulong sa pagsasaayos ng mga hormone upang maranasan mo kung ano talaga ang gutom. Alam namin na ang mga taong napakataba ay hindi nakakatanggap ng mga tamang senyales upang ipaalam sa kanila na sila ay busog dahil sa labis na mga pattern ng pagkain. Isipin ang pag-aayuno bilang isang reset button, kung mas mabilis kang mag-fasten, mas ma-regulate mo ang iyong katawan upang mailabas ang mga tamang hormones para maranasan mo kung ano talaga ang gutom. Hindi sa banggitin, na kapag ang iyong mga hormone ay gumagana ng maayos, ikaw ay nagiging mas mabilis. Pang-anim, ang pag-aayuno ay nagpapabuti sa iyong mga pattern ng pagkain. Ang pag-aayuno ay maaaring maging kapaki-pakinabang na kasanayan para sa mga nagdurusa sa mga karamdaman sa pagkain,
at para sa mga nahihirapang magtatag ng tamang pattern ng pagkain dahil sa trabaho at iba pang prioridad. Pang-7. Ang pag-aayuno ay nagpapabuti sa paggana ng iyong utak. Ang pag-aayuno ay ipinakita upang mapabuti ang paggana ng utak, dahil pinapataas nito ang produksyon ng isang protina na tinatawag na Brain-Derived Neurotrophic Factor o BDNF. Ina-activate ng BDNF ang mga brain stem cell upang e-convert ang mga ito sa mga bagong neuron at nag-trigger ng maraming iba pang mga kemikal na nagtataguyod ng kalusugan ng neuronal. Pinuprotektahan din ng protina na ito ang mga selula ng utak mula sa mga pagbabagong nauugnay sa Alzheimer's at Parkinson's disease. Pang-8. Ang pag-aayuno ay nagpapabuti sa iyong immune system. Ang paulit-ulit na pag-aayuno ay nagpapabuti sa immune system dahil binabawasan nito ang pinsala ng mga libreng radikal, kinokontrol ang mga nagpapaalab na kondisyon sa katawan at inaalis ang pagbuo ng mga selula ng kanser. Sa kalikasan, kapag nagkasakit ang mga hayop ay humihinto sila sa pagkain at tumutuon sa pagpapahinga. Ito ay isang pangunahing instinct upang mabawasan ang stress sa iyong panloob na sistema upang ang iyong katawan ay maaaring labanan ang impeksyon. Ang mga tao ay ang tanging uri ng hayop na naghahanap ng pagkain kapag tayo ay may sakit, kahit na hindi natin ito kailangan. Pang-9. Ang pag-aayuno ay nag-aambag sa pag-iilaw sa sarili. Ang pag-aayuno ay nakatulong sa maraming tao na maging mas konektado sa buhay sa panahon ng pagbabasa, pagmumuni-muni, yoga at martial arts na mga kasanayan, at iba pa. Kung walang pagkain sa digestive system, nag-iiwan tayo ng puwang para sa mas maraming enerhiya sa katawan. Ang digestive system ay isa sa pinakamaraming sistemang sumisipsip ng enerhiya sa katawan. Pang-10. Ang pag-aayuno ay nakakatulong na linisin ang balat at maiwasan ang acne. Ang pag-aayuno ay makakatulong sa pag-alis ng balat dahil, sa pansamantalang paglabas ng katawan mula sa panunaw, nagagawa nitong ituon ng mga regenerative energies nito sa ibang mga sistema. Ang hindi pagkain ng kahit ano sa isang araw ay nakakatulong sa katawan na linisin ang mga lason at i-regulate ang paggana ng ibang mga organo ng katawan tulad ng atay at bato. Ang paulit-ulit na pag-aayuno ay maaaring humantong sa mga pakiramdam ng gutom na nagpapahirap sa paninindigan sa simula. Gayunpaman, ipinapakita ng pananaliksik na ang dieta ay maaaring makatulong sa iyo na mawalan ng timbang at mapabuti ang iyong metabolic na kalusugan. Tiyaking nakatuon ka sa pagkain ng balanse at malusog na dieta sa panahon ng pagkain, na tutulong sa iyong maramdaman ang iyong pinakamahusay. Mahalagang tandaan na ang pag-aayuno ay hindi para sa lahat, kabilang ang kung ikaw ay buntis, sinusubukang magbuntis, nagpapasuso, wala pang 18 taong gulang o higit sa edad na 75, umiinom ng ilang mga gamot, may kasaysayan ng hindi maayos na pagkain, diabetes, sakit sa bato o atay at iba pa. Makipag-usap sa iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan bago subukan ang paulit-ulit na pag-aayuno. At dito nagtapos ang pagbahagi ko sa inyo. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, pakipindot ng like, subscribe button at notification bell para updated kayo sa mga bago kong video. Maraming salamat sa panunood at hanggang sa muli.